Sila, struggle nila is forgiving, pagpapatawad. So, anong klase ng struggle ang meron ka? At bakit na-challenge yung faith mo? So, bakit kailangan mong i-increase yung ating pananampalataya? Because, baka mamaya doon sa challenge o doon sa pagsubok ay hindi tayo makapasa. Tama? So, maaaring nandun pa sa struggle na yun. Sabi niyan, wake up call for every Christian believer that no matter how old you are sabi diyan, in Christianity or attending church, it doesn't mean, sabi diyan, na ikaw ay ganap na. Ang pananampalataya mo ay ganap na. So kaya tinuturo sa atin ito ngayon, to increase our faith. So ang ganda na tinuturo ng Panginoon sa atin, increase in faith. Kasi baka mamaya, nandun pa rin tayo sa struggle natin, na yung pananampalataya natin, ganun pa rin hanggang ngayon. Walang nababago. A faith that doesn't, sabi yan, level up, or doesn't grow, or doesn't mature, yung faith na stagnant. Yung sapat na yung nangyari sa iyo nung ikay makakilala sa Panginoon. Yun yung faith na yun. Pero dahil ikaw ay Kristiyano, dinisenyo ng Panginoon na ikaw ay lumago. Dinisenyo ng Diyos na ikaw ay mamunga. Dinisenyo ng Diyos na dapat ikaw ay merong nababago. Kaya nga sabi diyan, faith comes from hearing, and hearing the very word of God. Sa pananampalataya ay base sa iyong pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, kaya ka nadaragdagan. At kung ano yung narinig mo, siya namang iyong nilalakaran. Pero kung ito'y nadidinig mo lang, karamihan sa Kristiyano ngayon, church-goer. Kasi naman natin church-goer, nadinig ko yung salita ng Diyos, nakatanggap ako ng salita ng Diyos ngayong araw na ito, okay na yun. Pagkatapos wala na. Sometimes, yung iba naman, nasa ministry lang. Pagkatapos ng ministry, wala na. Tama, no? Makatutulong yung mga bagay na yun para lumago ka, pero kung hanggang doon na lang yung level na yun, at wala nang pangyayari pagbabago, wala nang magaganap doon. Ibig sabihin, kung tayo, example na lang, ay nanatiling elementary, at hindi ka na nakagraduate ng college o ng high school, hanggang elementary ka lang. Tama? Hanggang doon na lang yun. Kaya nga sabi ng mga apostol dito, bakit nila natanong, bakit nila hiningi na madagdagan yung kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Hindi sila humingi ng increasing of faith sa inyong kapitbahay, sa kanilang kapatiran, kundi sa Diyos mismo sila humingi na Lord, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Panginoon, hayaan mo madagdagan yung aming pananampalataya. At anong sinagot ng Panginoon? Yung sukatan. Ano pong sukatan? Kung meron pa pananampalataya, sinlaki man lamang ng mustasa. Yun na nga yung sukatan eh. Sinlaki na lamang ng mustasa, hindi pa natin magawa. Tama? Hindi pa natin malakaran. Ano ginagawa mo sa naiinig mong salita ng Diyos? Tama? Nagagamit mo ba ito? Nilalakaran mo ba yan? Kasi kung gano'n rin lamang, na makikinig lamang kayo ng salita ng Panginoon, then suddenly walang nangyayari, na walang nababago, eh sayang. Sayang yung opportunity mo. Sayang yung oras na nilagak mo rito, nainitang ka na, napagod ka pa. Tama? Sayang yun. Bakit po? Para ka nagtatrabaho na gawa ka ng gawa, pero dahil marami kang utang, lahat ng sisweldi mo sa utang na, parang wala na, parang volunteer na lang. Tama? Bakit? Sigara ng utang, naging volunteer na lang yung pagkatrabaho. Sabi dito, going to church, sabi diyan, you will face the same struggle when your faith has been tested in so many ways. Yung pagpunta natin sa church, mga kapatid, ay haharap pa rin sa struggle, sa pagsubok. Tama? Sabi diyan, when your faith has been tested in so many ways, matetest kasi talaga dapat ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi natetest yung faith. Hindi pwedeng hanggang doon lang yung pananampalataya. Because yung test is to develop you, to grow. Kaya yan ay testing. Pero kung hindi ka na natetest, sabi nga, at wala nang testing sa iyo, walang growth doon. Hindi ka lalago doon. Tama, hindi ka magmamature doon. Tama ba? So kaya kailangan natin mga kapatid is to accept the challenge to increase your faith. Sabi diyan, mga sarili lumago pa. Sabi dito mga kapatid, it can lead you for, sabi diyan, it can lead for your faith to be hanging into the air. Sabi diyan, wondering for a moment. Sabi diyan, waiting for a moment to fall.
Yung pananampalataya daw na gano'n, eh para ka lang yung pananampalataya mo ay nakasabit lang sa hangin. Nag-aantay na lang na malaglag. Tama? Nag-aantay na malaglag. Kaya nga sinabi ng Panginoon, you are neither hot, you are neither cold, hindi ka malamig, hindi ka rin naman mainit. Ano sabi ng Panginoon nung sa pangpunong klase ng pananampalataya, I will speak you out of my mouth. Nasa bibig ka na ng Diyos, iluluwa ka pa, idudura ka pa. Tama, no? Yung maniwala ka na sa Panginoon, natanggap mo yung biyaya ng pagpapala ng Diyos, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo yung habang, naranasan mo pagpalain, naranasan mo yung kagalingan ng Panginoon, pero ano nangyari? Bumagsak ka pa rin. Tama? Nag-backslide ka pa rin. Tama? Bumalik ka pa rin doon sa dating buhay. Tama? Nag-struggle ka pa rin. Tama ba? Kaya nga sabi dyan, yung lukewarm faith o yung lukewarm Christians, eh hindi tinatanggap ng Diyos. Andaan mo, pero hindi tinatanggap ang Panginoon, lukewarm Christians. Iniluluwa ng Diyos yun. Sayang man at sa gusto marinig, yan ang totoo. Iniluluwa ng Panginoon yung mga lukewarm Christians. Yan ang katotohanan. Pag napapunta ka sa mainit, mainit ka. Pag napapunta ka sa malamig, malamig ka. Tama? So, ibig sabihin, you are going to the wind. Go to the flow pa na lang. Tama? So, ibig sabihin, walang naging ganap. Hindi nagkakaroon ng kanang ng pagbabago. There's a lot of things that will lead you to your faith, sabi yan, to a losing point. May mga bagay talaga na darating sa buhay natin, na darating ka sa point na yun, na yung pananampalataya mo, maaaring malaglag. Maaaring kang mawala sa pananampalataya. Maaaring hindi ka na makabalik, o maaaring makabalik ka. Pero sabi nga sa akin, yung aming head pastor, kapag ka ngayon makapag-backslide, may hirapan ka na makabalik. Kapag ka ngayon ka na wala sa pananampalataya, may hirapan ka na makabalik. Tama ba? Pero tandaan mo, lagi sinasabi ng Panginoon, God is unable to left the 99 just for one. Tama? Paano po yun? Yung 99 na yun, natumanggap, ikaw na nawala, nakatanggap, nawala ka. Tama? Nahulog ka pa ulit. Inayaan ng Panginoon na iwanan yung 99 para sa iyo. Tama? Kasi ganun ka ka-importante sa Panginoon. Ganun ka iniibig ng Diyos, ganun ka tinatanggap ng Panginoon. Pero tayo naman, tama, yung isang makulit doon sa 99, pabalik-balik doon, patalon-talon doon sa kasalanan. Pabalik-balik na. Tama? Hindi mo matanggap yung biyaya ng Panginoon, patalon-talon kayo sa kasalanan. Sabi dito, because our faith is designed to grow. Tandaan mo to, your faith is designed to grow. Hindi dapat stagnant. Sabi niyan, but if you are in the same situation, kung ikaw ay katulad nung sa sitwasyon ng mga apostol at may struggle sa pagpapatawad, tama? Anong sabi ng Panginoon yung sa pagpapatawad? Kapag ikaw ay mag-aalay sa ating Diyos, o bibigay ka ng iyong pagpapala o ng offering mo sa Panginoon, o ng blessing mo sa Panginoon, ang gift mo sa Panginoon, sabi niya, iwanan mo muna kung ikaw may kagalit at hingin ka muna ng tawad dun sa iyong kagalit sa kamong ialay. Yung dapat na mayroong kang iaalay. Tama? Kasi hindi mo na-honor ang Diyos doon. Kaya nga tanong nila rito, Panginoon, gaano maraming beses bang patatawanan ng aking kapatid kapag ka siya ay nagkasala sa akin. Sabi ng Diyos, 70 times 7. Yun ang struggle nila eh. Tama? Struggle nila yung time na yun doon sa ganong klase ng kapatawaran. Tama ba? At same situation na meron tayo ngayon, napakahirap. Hindi natin mapatawad yung ating mga kapatid na nagkamali sa atin. Hindi natin malis yung ugali natin hindi tama. Tama? Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa bagay na pinababaliwan natin. At hindi tayo makatawid dun sa panibagong level ng pananampalataya. We have a struggle in our faith today, na sabi dyan in so many ways, that most Christian people are experiencing the same issue at their faith. May same issue rin tayo at their faith katulad ng issue nila noon. Kaya nga tanong ko mga kapatid sa atin, anong klase ng issue? Kung bakit hanggang ngayon, hindi natin natatanggal yan. Many Christian people today, sabi dyan, is back and forth in their old habits, doing things that is not, sabi dyan, aligning God's purpose. Maraming man talagang Kristiyano ngayon, hindi na ginagampanan yung kanilang mga bagay na dapat gawin sa pananampalataya. Alam mo kaya ka nag-church, mga kapatid? Makinig po kayo. Alam mo ba bakit ka nasa church ngayon? Kasi nagpapatrain ka.
Pinatrain mo yung pananampalataya mo. Pinakikinggan mo kasi gusto mo ma-experience yung mga bagay na binibigay at i-honor natin ng ating Panginoon. Pero yung itong training ground na ito, kung hindi matitrain yung faith mo rito, sabi ko nga, karamihan sa mga mananampalataya ngayon is only in church goer. Attendance lang. Hindi gusto ng Panginoon na maging attendance ka lang o maging kwento ka lang, kapatid. Ang gusto ng Panginoon sa iyo, lumago ka. Tama? Lumago ka. Kaya ngayon, nasa sa'yo nga, kaya nga hindi naman daw wonder kung bakit lagi na tinuturo sa atin ng Panginoon is laging starting point ng ating pananampalataya. Hindi na nakakagulat yun. Kasi nga bakit? Walang nagbabago eh. Walang pangyayari na gaganap. Kita mo nga, naiinit lang, nawala na. Tama? Na-challenge lang ng kaunti sa panahon, wala na. Bagsak na naman. Tama ba? Simple lang. Kung lagi tayo magpapapekto, sabi nga, yung ating pananampalataya must not be affected in our situation today. Yung pananampalataya mo, hindi dapat na-apektuhan yung pananampalataya mo ngayon. Pero kung na-apektuhan yan dahil sa sitwasyon mo, kanino ka naniniwala? Kanino ka nananampalataya? Saan nakalagay ang paniniwala mo? Saan nakakita ang pananampalataya mo? Yun ang tanong. Tama? Alam ko hindi madali yung pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. Tama? Maaaring mabigat yung pinagdadaanan mo ngayon. Tama? Kita naman ng Diyos yan eh. Pero ang tanong ng Diyos, gaano mo naman siya gusto i-honor sa buhay mo? Sa pamamagitan ng iyong katawan. Simple na nga lamang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Apostle Paul, ano? So, uminom man tayo o kumain, magbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon. Simpleng pagkain nila at simpleng pag-inom, dapat nakakapagbigay ka pa rin ng kapurihan sa Panginoon. Napakasimpleng bagay. Pero alam mo yun, yung pagdakila sa Panginoon laging nandun. Pero tayo nga, sabi ko nga, bakit ba natin laging pinababagsakan yung mga bagay na yun? Nasaan nga ba talaga yung ating paniniwala at pananampalataya? Kaya nga sabi ko, hindi porke nag-church, naniniwala ka sa Diyos eh. Hindi porke ikaw ay nakatin ngayon, may faith ka na sa Panginoon. Kasi yung katotohanan, kung hinahanap ko talaga ang Panginoon, in the starting moment na hindi na nampalataya, lumalago ka na ngayon, maaaring may challenge, pero hinaharap mo. Tama? Maaaring may challenge, maaaring life and death situation niya, pero nandun ka pa rin. Ang mga apostol nga at ang mga, sabi niya, mga disipulo, life and death yung kanilang hinarap. Tama, kung ano-ano kamatayan yung kanilang hinarap. Nakakulong pa nga para lang sa pananampalataya because they know na yung kanilang paniniwalaan at yung kanilang pinapatunayan ay buhay. Tama? Yung kanilang pinaniniwalaan at tumuko sa kanilang mga kasalanan at ganun din sa atin ay buhay at totoo. Hindi mo naman ilalagay yung buhay mo sa alanganin kung hindi ka naniniwala doon sa totoo. Ulitin ko ano? Hindi mo ilalagay yung sitwasyon mo, yung sarili mo sa isang bagay na nakita mo at napatunayan mo, na witness mo na totoo pala yung pinaniniwalaan mo. Tama? Kung hindi mo nararanasan ngayon yan, kapatid, yung mga ganong klase ng bagay, na kahit na anong mangyari, kakapit ako sa Panginoon. Kahit na anong mangyari, hindi ako madidiktahan ng aking panahon. Kundi madidiktahan ako ng Panginoon sa aking buhay. Tama ba? Sabi ko nga, marami tayong kababagsakan. Hindi mahalaga kung gaano tayo matagas. Hindi mahalaga kung gaano tayo. Sabi niya, kung gaano karami ministro mo, hindi importante yun. Gusto nga ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, isa lang eh. Tama? Sabi nga ng Panginoon, isa man lang, kaluluwa. Tama, isang makasalanan na nadala mo sa Panginoon, nagsay-celebrate yung libo-libo angel sa langit, yun na lang, isa lang. Hindi mo pa nadala. Tama? So, anong klase ng faith yung meron tayo ngayon? Kapag ka nandun ka sa moment na gano'n, i-address mo yung faith mo, asan ba ako naniniwala ngayon? Ikaw na magtatanong sa sarili mo din eh. Nasaan ba yung faith ko ngayon? Ano ba? Lumalakad pa ba ako? Tama? May power pa ba yung pananampalataya ko? Tama? Gumagampan ba ako sa pananampalataya ko sa Diyos? O hindi? Tama ba? Hindi ito tinuturo ng Panginoon to condemn us, but to wake up. Magising ang bawat isa sa atin sa katotohanan. Tama? Na meron kang parte o meron kang role sa kaharian ng Diyos. Kailangan mo lang, Panginoon, increase my faith. Tama? Increase mo, Panginoon. Baka mamaya, kala natin may faith pa tayo, pero wala na. Samson is the very best example.
Akala niya nasa kanya pa yung kapangyarihan ng Panginoon, nasa kanya pa ang banal na spirito, hindi niya alam, wala na. Tama? Nagpadala siya doon sa trap ng demonyo kay Delilah. Ayun, masakit ang ilong. Tama? Nagpadala siya sa trap ng demonyo. Ano nangyari? Ginupit yung kanyang buhok. Nasabi ng Panginoon, hindi dapat magupit ang kanyang buhok mula pagbabata ang kanyang maganda. Ano nangyari? Pinagupit. Nagupitan. Akala niya malakas pa siyang harap doon sa kalaban. Ano nangyari? Dinukot yung mata niya. Wala na eh. Tama? Nawala na yung banal na spirito sa kanya. Nawala na yung power ng banal na spirito sa kanya. Wala na siya. Bakit? Talagang siya sa trap ng kalaban eh. Pero later part, anong sabi niya, unti-unti lumalago yung kanyang buhok. By the way, wala sa buhok yung banal na spirito. Ano? Kakalain nila, nasa buhok pala yung banal na spirito. Wala ro. Hindi dun sa movement na naalala niya. Yung sabi niya, Panginoon, muli alalahanin po ako. Sinabi niya yun eh. Bigyan muli ako, Panginoon, ng lakas. Na-recognize niya muli ang Panginoon sa buhay niya. Kaya hindi importante kapatid kung gano'n tayo katagal sa church. Na-recognize mo ba ang Panginoon? The moment na sinabi ni Samson yun, ano nangyari? Nailaglag niya yung dalawang pilar o dalawang poste na kung saan, sabi nga ng Biblia, naitalapan niya mas marami siyang napatay na Palestine kesa nung siya ay buhay pa. Tama? The moment that you recognize God, binalik mo yung sarili mo kasi baka mamaya nandun tayo sa Samson syndrome. Ano po yung Samson syndrome? Kala mo may faith ka pa, wala na pala. Kala mo nasa Diyos ka pala, bihis ka na pala. Tama? So bakit po? Kasi kailangan nag-develop tayo. You are designed to grow. Tandaan mo to, no? Ikaw ay dinisenyo ng Panginoon mula sa isang buto para lumago. Hindi ka dinisenyo para lamang malaglag. Best example na ginawa ng Panginoon sa ating faith is yung tungkol sa mag-ahasik. Kung saan natanim ang pananampalataya, yung buto, nagtanim sa batuhan, hindi tumubo, natanim sa putikan, hindi lumago. Tama? Natanim sa lupa, naging maganda naman sa una, pero dahil sa pagsubok, sabi ng Biblia sa Matthew, natangay. At meron din naman natanim sa matabang lupa. Anong klase ng lupa yung pinagtaniman ng pananampalataya mo? Hindi yun nakadepende sa buto, nakadepende sa klase ng soil o sa klase ng pinagtaniman ng buto ng pananampalataya mo. Baka mamaya nandun tayo sa struggle na yun. Tama? Anong klase ng buto yung pinagtataniman mo ng salita ng Panginoon? Anong klaseng lupa? Nandun ka ba sa mataba? Nandun ka ba sa batuhan? Nandun ka ba sa putikan? O nandun ka ba sa dawagan? Very best example, ano? 4 na klase ng lupa. Nakalintulad natin mga mananampalataya. Nakakinig ng salita, natangay ng problema. Nakakinig ng salita, tumubo, pero panandalian lang. Nakakinig ng salita ng Diyos, natanim sa putik, hindi lumago, at natanim naman sa matabang lupa, at dire-diretso ang paglago. 4 na klase. Tama? Ng choice yung pwede mong pamilihan. Sa klase ng lupa ka nakatanim. Anong klase ng lupa yung pinagtaniman ng pananampalataya mo? Sabi niya, this is the problem that most of us is facing today. Why the Lord had said that in the last days, the love of many will grow cold. At ang sinabi rin ng Panginoon, and the Lord said, sabi niya, will I find faith if I come back on earth? Makakakita kaya ako ng mga tao naniniwala na nananampalataya sa aking muling pagbabalik. Tinanong ng Diyos yan. At yung tanong na yun ng Panginoon, sabi diyan, yung tanong ng Panginoon na yun, nung hinahanap ng Diyos yung mga tao naniniwala, yung mga tao nananampalataya, ay umiiyak ang Diyos doon eh. Bakit po? Kasi nga, hinahanap niya nasaan tayo. Kung paano niya hinahanap si Adan at si Eva sa Garden of Eden, sabi ng Panginoon, nasa na kayo? Sabi nila, Panginoon, nagtago kami kasi kami ay hubad. Tama, ganun ka rin hinahanap ng Panginoon. Sabi ng Diyos, nasaan ka na? Tama? Nasaan ka na ngayon?
Nasaan na si Bobby na nag-favorite dati? Nasaan na si Joy na mainit dati? Tama? Nasaan na kayo ngayon? Nasaan na yung mananampalataya noon? Na hinahanap ng Diyos ngayon? 56 challenge, vital role, position ng pagiging Kristiyano. Saan nakaposisyon ang pananampalataya? Huwag tayo magpanggap bilang isang Kristiyano lamang. Tama, kaya nga sabi ko, maraming tao nagkiklaim na sila born again, maraming tao nagkiklaim na sila Kristiyano. Kahit saan mo pumunta, kiklaim nila sa iya, ipaparay nila ng sarili sa iyo. Pero tingnan mo yung gawa. Sa gawa mo makikita kung talagang naniniwala ka na palataya ka. Ebidensya yan. Tama, kaya nga sabi ni James Walagi, ang pananampalataya mo lang ang lakit na gawa ay patay. Baka patay yung kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, namamatay pala yung faith mo. Pwede palang mamatayan. Pwede palang mawala yan. Yun ang totoo. Bakit po? Kaya nga, nire-refresh ng Panginoon sa atin, ano? Itong refreshment na ginagawa ng Panginoon sa atin, para tayong isang sasakyan. Ang isang sasakyan, bakit nare-refresh? Kasi may issue sa makina. Tandaan mo, ano? At yung issue ng makina, hinahanap yun. Ulitin ko, ano? Para lang meron tayong konting background. At sa issue ng makina, hinahanap niya kung saan. Baka mamaya may problema sa cylinder head, may problema sa cylinder, may problema sa gasket, may problema sa valve seal. Pwede yun. Hinahanap ng mekaniko yun. Pag nakita nila yun, sasabihin ng mekaniko, ito po yung issue kung bakit mo nahirapan tumakbo sa sakyan mo. Kailangan po natin gawin yun. Kung hindi mo i-address yung issue ng faith, kung bakit ka nag-struggle, at hindi mo yan, sabi niya, hindi mo tatanong sa Panginoon, malalayo ka lang. Mahihirapan kang gumalaw. Mahihirapan kang umangat sa pananampalataya. Kaya maraming Kristiyano, pabalik-balik lang sa ganun. Atin ang church, wala. May minsan hindi. Magbabasa ng Biblia, minsan hindi. Tama? Tatanggap ng salita ng Diyos, minsan hindi. Tandaan mo, sabi ko nga, hindi tayo pinag-condemn ng Diyos, pinapaalala lang ng Diyos para ma-refresh yung ating faith kung saan nakaposisyon. Tama? Saan ba nakaposisyon yung ating pananampalataya? Maaaring sa iba, sabihin nila, ang mahalaga naman, naniwala ako sa Diyos. Tama naman yun. Biblical yun, sabi ng Panginoon sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever shall believe it in Him shall not perish but have an everlasting life. Magkakaroon ka talaga ng buhay na walang hanggan kapag naniniwala ka sa Diyos. Yun ang totoo. Tama? Pero hindi naman tinapos ng Diyos yun doon. Tama, meron pang ano po dyan, meron pang sinabi sa John chapter 4. Tama? O John chapter 14, I am the true vine. Tama, John chapter 46, the truth will set you free. Sinabi ng Panginoon na kung tunin na puno ng igos, kung sino man na nakangkla sa akin, at hindi namumungat, itatanggal na mga tinatapon. Tama ba? Hindi yata nila nabasa yun. Tama? Kaya nag-stay sa John 3:16. Hindi nila nakita yung John 14. Tama, meron pa lang John 14. Hindi pa nalabasa yun. Tama ba? Kaya baka minsan, nandun lang tayo sa gusto natin maligtas. Ano? Ito kasi yung issue eh. Gusto mo lang maligtas, pero ayaw mo, sabi diyan, gumawa dun sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay libre, tama po yan, wala po yan bayan. Tama? Pero hindi rin iniutos ng Panginoon sa mga apostol. Sana hindi na nga inutos ng Panginoon sa mga apostol na ipangaral yung mabuting balita ng karyan ng Panginoon ay parating. Tama, no? Kung magpipigil lang pala ang Panginoon sa John 3:16. Tama ba? So kaya dapat i-address natin din yung ating faith, mga kapatid, ano? Bilang isang Kristiyano, huwag kang stagnant. Huwag kang tumigil doon. Alam ng Diyos yung struggle mo. Alam ng Diyos na ihirapan ka sa sitwasyon mo. Brother, hindi po ako makaganito kasi may sitwasyon po ako. Tandaan mo ko, lagi tayo mapapaligtas sa ating sitwasyon. Hindi ko man alam yung sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon. Pero alam ko kita ng Diyos yan. Tama? Pero tandaan mo, kapag pinili mo lumakad sa harapan ng Diyos, mas pinili mo lakaran yung pananampalataya mo, may nababago. Tama? Lumalago ka. Tama? Alam mo yung tamang sure, mga kapatid, malagyan lang natin ng ano? Lagyan lang natin ng message sample yan. Yung tamang sure, hindi na inuutusan. Usa niya nang ginagawa yun. Tama? Bakit? Mature eh. Tama?
Sa opisina na lang, halimbawa, sa opisina, nakita na ng mga kasamahan mo na ang dumi ng office ninyo, hindi na nga nalilinis, yung basurahan, ang dumi-dumi na. Pero dinadaan-daanan na lang nila yun. Pero ikaw na nakakita ng sitwasyon na gano'n, binago mo ano? Binuga mo, inayos mo yung basahan, naglinis ka sa labas. Tama? Nagbigay ka ng best example sa kanila. Tama ba? Na ikaw ay mature. Kasi nga, sa simpleng hindi ka mature, napagpasok nila, akala mo hari, nakaupo na lang ang pinagilinis ng opisina. Tama? Eh paglabas ko sigurado, ganun din yun. Walang makukuha yun. Bakit po? Kasi nga sa umpisa pa lang, sa lupa lang, hindi na natapos yung kanilang gagawin. Paano pa kaya sa labas? Tama? Paano makikita mature ng isang Kristiyano? Sa simpleng mga bagay na ganun. Tama? Simpleng bagay pa lang yun. Sa lupa lang dapat ang ating pamamahay. Ginagampanan lang natin yun. Tama? Di ba naman kailangan ng iyong Christian eh? Kaya nga ako nagagalit kasi bakit naglalagay ka ng label. Naglalagay ka ng label, hindi level, label. Kung sino maglalagay nito, kung sino magagawa niya, hindi eh. Kapag ka mature ka, ano mo dapat ang gagawin mo? Kasi ikaw yung best example ng maturity. Bilang isang Kristiyano. Tama? Best example ka ng maturity, pero ikaw, inuutusan ka pa rin ang magulang mo, lahat mo yan, lagyan mo yan ng ganito. Hindi ka mature doon sa parte na yun. Hindi ka nakatutulong. Tama? Bakit po? Kasi ikaw kailangan ginagampanan mo na vital role mo bilang isang Kristiyano na gampanan yung buhay na ganap ng isang Kristiyano na maging maayos. Kaya nga tinatawag na ilaw. You are the light of this world. Pero kung ikaw mismo, darkness yung nasa iyo, hindi ka magliliwanag. Ang dami ko, ano? Ulitin ko kapatid, ano? Simple lang, ano? Napakasimple ng example natin sa loob na ng tahanan o opisina. Kung hindi mo kayang gampanan yung role na gano'n, walang liwanag sa iyo. Tama? Simple lang yung role. Tama? Amen po ba? Amen. So yun lamang yung simpleng vital role na meron dapat tayo. Kasi tandaan mo, ikaw ay liwanag, dapat nagliliwanag ka talaga. Amen. Ano ang sabi dito? But there is always a hope, sabi dyan, to go back to the Lord. If you have a struggle today, in believing that the Lord, sabi dyan, believing the Lord, ask Him to increase your faith. Sabi dyan, level your faith. Kung ikaw ay may struggle na gano'n, tama, hindi ka lumalago bilang isang Kristiyano. Tama ba? Kaya kailangan mong hiningin ito sa Panginoon. Ito nga minsan yung nakakatawa, no? Akala ko nga dati, corny. Akala ko corny dati kapag mas maaga pa sa church. Tama, akala ko cornyan yun. Pero alam mo, ang katotohanan, sabi nga ng mga pastor namin, kapag mas maaga ka sa church, mas nalulutong pa sa Panginoon. Baga pa lang kasi nandito ka na, nakakapag-pray ka na. Pero tayo, late pa nga, no? Basta tayo nalilate. Tama ba? Walang maturity doon, hindi tayo nagiging role model. Yan ang katotohanan. Late ka na ka, i-delete din yung member. Tama, ano? Yan ang katotohanan eh. So, kailangan mabago. Kailangan i-address. Tama? Yung bagay na gano'n. Sabi dyan, He is the only, sabi dyan, the only one who will increase your faith and for you to grow. Ang Diyos lamang ang makagagawa na magdaragdag sa iyong pananampalataya upang ikaw ay lumago. Hindi ito pwedeng sabihin ni naman. Tandaan mo, kahit nasabihin ko sa iyo, kahit anong kuman ko sa iyo na gawin mo yan, hindi ka madaragdagan doon. Pero kung hinihingi mo sa Panginoon niya, madaragdagan ka doon. Ulitin ko mga kapatid, ano? Sa Diyos natin hingin niya. Yung pagbabago, sa Diyos mo mahihiling niya. Hindi ko kayang baguhin ka. Ulitin ko, ano? Hindi ko kayang baguhin ka yung style mo. Hindi ko kayang baguhin niya ang ugali mo. Hindi ko kayang baguhin niya mga bagay na nasa iyo na. Ang tanging kaya magbago niya na yung Diyos. Ang tanging kaya ko lang gawin sa iyo, ipaalalahanan kung nasaan ba yung mga bagay niya. Paalalahanan ka dahil tinalaga tayo ng Panginoon. Pero ikaw ay tinalaga din ng Diyos. Tandaan mo, pinili ka rin naman ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Kaya nga dapat mga kapatid, alam mo na yung salitang paglagot.
Alam mo na dapat yan eh. Hindi na dapat nga tinuturo yan. Pero tanda mo, sabi niya, maturity, hindi na tatapos yun. Hanggang nandito ka, dapat lumalag ka. Sabi yan, yes, they will challenge, yes. But if you ask him, sabi yan, kung tinatanong mo at sinihingi mo sa Panginoon, He is able to hold your hand and forgive you. Handa naman ng Diyos sa magpatawad. Handa ang Diyos na ibalik kang muli doon sa standard na meron siya. Handa ang Diyos na muli kang mabalik doon sa purpose mo. Ang tanong ko lang sa iyo, handa ka ba? Tama? Handa ka ba? Kaya nga sabi ko mga kapatid, kung paano natin pinapahalagahan ng Panginoon, ganun mo rin nire-representa yung sarili mo. Ulitin ko ha, ito tabi po sa, hindi po tabi po ano, excuse me po, visitor. Kung gaano mo nire-representa ang Panginoon, ganun mo rin siya. Kung gaano mo pinaniniwala ng Panginoon, ganun po siya nire-representa. Ganun mo siya nire-representa. Sa pamamagitan ng pananamit mo, sa pamamagitan ng pananalita mo, sa pamamagitan ng ugali mo. Ganun mo siya nire-representa. Pero kung tayo hindi natin nire-respeto ang Panginoon, late tayo. Ito yun. Late ka. Nag-reklamo ka pa. Tagal-tagal na magtuturo. Mga oras mo. Tama ba? Bakit? Kasi nga, hindi na mabago. Tama? Bakit ka lang ng church? Pinapila mo sa gusto ko pa na hindi na naman matin. Tama? Hindi na naman matin. Bakit po? Kasi bakit po? Kasi gusto ng Panginoon sa atin, lumago tayo. Gusto ng Panginoon sa atin, lumago tayo. Tama? Lumago tayo. Hindi ko ito sinasabi, sabi nga ni Pablo, hindi ko ito sinasabi kung isa kayo masaktan kayo. Sinasabi niya ito para i-correct yung dapat natin i-correct sa ating sarili. Saan ba nakalagay yung faith natin? Kung ang Panginoon mismo lumakad ng malayo para maghatid ng salita, na siya mismo, kung ang Panginoon mismo, sabi yan, madaling araw nagpe-pray, kung ang Panginoon nga mismo, sabi yan, nag-fasting, kung ang Panginoon nga mismo nainitan, nangaral sa tabi ng dagat, maghapon, ano kaya reklamo natin ngayon bilang isang Kristiyano? Brother, sabi naman sa Biblia, sabi dyan, hindi naman sa panlabas tumitingin ang Panginoon, hindi sa pato, totoo yun. Pero kung ano yung nasa loob mo, siya rin naman yung lumalabas sa iyo. Tama? Kung ano yung nasa loob mo, sabi dyan, what the heart is full, the mouth speak. Kung saan ka napupuno, yun na lumalabas sa iyo. That's why how you represent o how you believe God is how you represent Him. Paano mo pinipresenta ang Panginoon sa buhay mo? Ang sabi ni Pablo doon sa talata niya, sa mga Hudyo ako'y naging Hudyo. Sa mga Hintil ako'y naging Hintil. Sabi niya, naging mahina rin ako doon sa mga mahina at naging malakas ako doon sa mga naging malakas. Bakit po? Kasi nga, pinapakita niya yung example ng pananampalataya na kahit na ganoon, basta matapakan lang niya yung purpose ng Panginoon, malakaran lang niya yung purpose ng Diyos, ayusin niya. Kahit na sa mga Hudyo, maging Hudyo siya, sa mga Hintil, naging Hintil siya. Tawa, nire-represent niya yung dapat niya nire-represent. Dahil gusto niya mapakilala ang Panginoon sa karamihan. Tama? Ulitin ko, hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ikaw ay mabuti. Hindi ka tinanggap ng Diyos, hindi ka niligtas ng Panginoon dahil ikaw ay malakas. Dahil ikaw ay malinis. Tandaan mo kaya ka narito dahil ikaw narito testimony, hindi mo kaya linis ng kasalanan mo. Dahil tayo ay marunit, nagkasala sa harapan ng Diyos. Ano pa? Kaya ka nandito dahil gusto mo maging malakas sa pamamagitan ng Panginoon. Ama, dahil tayo ay mahina. Narito tayo dahil gusto natin, sabi niya, mapapulihan ng Panginoon. Tanggapin kung ano yung sinabi niya sa atin. Pero kung hanggang doon na lamang yun, sabi ko nga, hindi na tayo lalago. Anong sinabi ng pinag-aaralan na binibigay sa atin ng Panginoon? Tama yung ina-address lagi sa atin ng Diyos. Alam mo, sa tuwing nagbibigay ng aral ng Panginoon, it was addressed for us. Sa tuwing nagbibigay ng talata ang Panginoon, ina-address niya tayo bilang kanyang mga anak. Pero kung hindi mo tatanggapin yung pag-address ng Panginoon sa ating pamamagitan ng pananampalataya, ano bang ituturo ng Diyos sa atin?
Wala nang ituturo sa'yo. Kasi ikaw mismo ayaw na lumago. Kaya nga sabi dito ng Panginoon sa atin, maaaring nandun ka na i-struggle ka, may challenge sa'yo. Tumakbo ka sa Panginoon. Tama? Kasi handa naman ang Panginoon na muli ka ibalik. Tama? Kaya nga yung word na repentance, hindi lang dahil nagkasala ka eh. Hindi dahil nakita mo rin lahat ng pagkukulang mo, kaya ka nagre-repent sa Panginoon. Kaya mo ginugusto mo balik sa Panginoon, dahil kita mo, Panginoon, nagkulang ako, nagkasala ako, nagkamali ako eh. Kaya ka tumatakbo sa Diyos. Kung nagkulang ka, hindi ka nakapanalangin, tumatakbo sa Panginoon. Kung hindi ka nakapagbasa ng Biblia, tumatakbo sa Diyos. Tama? Huwag natin gawin habit, yung mga habit na natin. Gawin natin pagbabago yung itinuturo ng Panginoon sa atin. Handa ang Panginoon na gawin ka muli. Makabalik ka doon. Tanong ko lang dyan, handa ka bang bumalik sa Panginoon? Huwag mong gawin church goer ka lang, kapatid. Hayaan mong gumunga ka bilang isang mananampalataya. Hindi ko to sinasabi dahil gusto kong magdala ka ng tao nito. Hindi ganoon. Bakit po? Sinasabi ko to dahil gusto ko nang mag-upa. Dahil baka mamaya, akala natin nasa langit tayo, yung pala nasa langit-langitan lang tayo. Tama ba? Kasi meron pang role na dapat gampanan. Meron tayong dapat gampanan bilang isang mananampalataya. Dapat alam mo na yung role na yan. Kung hindi mo pa alam, hindi natin sa Panginoon. Amen? Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin, no? He is a God who is able to save. Sa yung Diyos na kaya magbago, na kaya kang iligtas. Ang Diyos na kaya kang baguhin, ang Diyos na kaya kang iligtas sa katawan. Amen? Amen. Kaya, hingin mo sa Panginoon yung sinabi ng Luke chapter 17, verse 5 to 6. Mismo ng mga disipulo na, ang mga apostol na nagsabi, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Tama ba? Kasi alam nila may struggle. Kasi alam nila may challenge sa parating. Tama? Ito may pinag-usapan lang natin last week is about overcoming temptations. Tama? Yung direksyon sa atin ngayon ng Panginoon is increasing our faith. Ibig sabihin, hindi natatapos sa temptation. Dapat lumalago din. Amen? Tayo na nag-work sa tayo.